Hindi lang sapat na masarap ang produkto mo, dapat maingay at dapat pinag-uusapan din to. Ang tanong, paano bang magba-viral ang iyong product? Kung gusto niyo malaman, panoorin niyo to. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, Shin Kitan, your pambansang wealth coach. Alam niyo kung may produkto po kayo na gusto niyong pasikatin, hindi lang dapat masarap, di ba? Kahit na masarap, pero pag hindi kilala ng tao, walang halaga, di ba? So, eto po, paano ba natin pasisikatin? This is a good study case na pag-usapan po natin, yung Josh Mojica Kangkong Chips. Ito naman, batang to, nag-umpisa ng mga 16 or 17 years old, ngayon 20 years old. In a matter of 3 years, talagang lumaki, di ba? At yun nga, humihingi rin ng time yan sa atin from time to time, nagtatanong, nagpapacoach, no? Napaka humble na bata. Nagpasikat po ng simpleng dahon ng kangkong at naging snack sensation. Paano na ginawa? Ito na yung sikreto na ginawa niya. Okay? Number 1, nag-build siya ng isang catchy brand and story. Okay? Hindi lang basta chips ang ginawa niya. Ang ginawa niya, kangkong. O, di ba? Wala namang gumagamit ng kangkong during that time. Ang kangkong, gulay yan, di ba? Pero yan nga, ginawa niyang talagang snacks. Ang kwento nga ni Diyos, nagsimula lang to dahil mahilig lang silang mag-snack ng buong pamilya, nag-experiment lang sa kusina kasama ang kanyang lolo. So, in other words, nang dahil po dyan, di ba, sa kwento na yan, sa kakaibang konsepto, di ba, nakapag-develop sila, di ba, ng magandang storya. At ang magandang storya nito, ang nangyari nga, naging frustration niya, hindi pa sumisikat kasing produkto na wala na ang kanyang lolo. Pinagpatuloy niya, nakilala, yun. Paano nakilala yan? Mamaya, papaliwanag natin kung paano nakilala yan. So, pwede mo rin gawin to. Gumawa ka ng brand na madaling matandaan, di ba? Ano pa kaya mga magagandang chips na pwede mong ilagay dyan, di ba? Mag-share lang kayo ng story. Ang next na ginawa po niya ay, ang ginawa niya, nagkaroon siya ng tinatawag na, yung parang small group ba? FGD ang tawag namin, para social pag-isipan, no? Focus group discussion. Ano yung focus group discussion? Nagpatikim lang sila, nagpasample. Ang ginawa nila. Bago sila nagbenta, nagpasample muna sila ni Josh sa pamilya, kapatid, kaibigan, kapitbahay. As a matter of fact, nung nag-umpisa nga, wala daw gustong tumikim kasi natatakot nga. Di ba? Hindi masarap. Pinamigay nila, pinatikim nila. Di ba? Pumunta sila ng palengke, pumunta sila ng simbahan. Anong nangyari? Nung nakatikim na yung mga tao, ayun na, medyo nagugustuhan na at bumibili na yung tao. Nagkaroon na tinatawag na word of mouth advertising. Yan po ang pinakamakapangyarihang tool na po sa third na diskarte niya. Kumuha na siya ng mga testimonials, ng mga user review. Ayun nga, mga iba, nagpo-post na, nagpipicture, di ba? So, in other words, yun po ang ginawa nila. At nung ginawa po nila at nagkakaroon na ng traction, ito po yung breakthrough po nila. Ang breakthrough po nila nung nag-post na po sa online. Opo. So, nag-post na po sa online, yun nga, may mga iba, bumili, pagkatapos yan, ang isang bumili talaga na hindi niya makalimutan na talagang nagpalaki sa kanya, walang iba kundi si Senator Ping Lacson. Sinama po ang kanyang kangkong chips sa mga giveaway sa mga Christmas pack yun. I think that's around 2022. So, nang dahil doon, nung nag-post din si Senator Lacson, yun nga about the product, naging interesado yung mga tao. Ayun, ang ginawa na po, may mga suki selfie na, nag-reaction video na. May mga tao na nagsasabi na masarap talaga. Pagkatapos doon, ayun na, the rest is history. So, kumalat na, lumaki na, lumago na, ayun na. Kaya nga mga friendship, ngayon, anong ginagawa po ni Josh Mojica? Pumunta lang kayo sa TikTok, araw-araw, consistent yan. Nagpo-post ng mga viral stories about product, about yung kangkong farm niya. Ilan na yung empleyado niya, 200 employees na daw siya ngayon. So in other words, ang dami po niyang diskarte na tama talaga. So ngayon, we can say I can be proud to tell you, Josh Mojica is one of the youngest millionaire in the country because of kangkong chips. Kaya ang sikat na produkto ay hindi lang dapat masarap. Dapat consistent, visible, may marketing at may kwento. Like kangkong chips, di ba? Kung may puso ang produkto mo, dadalhin ng tao sa social media, sa bahay nila at kwento nila at di ka makakalimutan. Kaya kaiponaryo,
Magsimula na kayo ng negosyo na sana may kwento rin. Ipakita mo sa mundo na talagang hindi lang magandang produkto mo, pero magaling ka rin dapat mag-market. Kung kaya ni Josh Moyka, isang 17-year-old na naging isang milyonaryo, kayang-kaya mo rin. Kaya anong produkto ang gusto mong pasikatin ngayon? Mag-comment ka naman sa ibaba. Like this video, subscribe, and don't forget to follow this channel. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.